Hallelujah, 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 Hallelujah. Naging tao ang salita upang tanang maniwala sa kanyang gawing dakila. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mapapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay ang siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo, ang banal na sanggol. Bilang mga Katolikong Pilipino, bahagi na po ng ating pananampalataya ang debosyon natin sa mahal na poong Santo Niño. Nakaugat kasi ito sa ating kasaysayan. Matatanda ang taong 1521, ipinagkaloob ni Magellan ang imahe ng Santo Niño kay Raha Humamay at binigyan ng pangalang Doña Juana pagkatapos niyang mabinyagan. Kaya naman, ang unang binyag na ito naganap sa Pilipinas ay isang indikasyon ng ating pagtanggap sa pananampalataya. At ito po ay lalong pinatingkad sa kanilang pagtanggap sa imahen ng Santo Niño. Ang pananampalatayang kaloob sa atin ay parang binhi para itong sanggol na isinilang upang maghatid sa atin ng pag-asa at ligaya sa gitna ng mundong tulala at nangangamba.
at ang pananampalatayang ito ating pinagdiriwang hanggang sa kasalukuyan. Kaya't napakaganda pong pagnilayan sa linggong ito kung ano ba ang itinuturo sa atin at kung ano ang ibig sabihin ng pusong tulad ng isang bata. Ang sanggol na isinilang sa Belen ay lumaki at naging bata, tulad ng bawat isa sa atin. Hindi siya nanatiling sanggol. Lumaki siya sa karunungan, sa kabanalan, at sa pagiging simple. Kaya 3 punto ang nais kong ibahagi sa sandaling ito. Tulad ng mga bata, tularan natin ang mga katangiang ito. Una, pusong marunong magpakumbaba. Si Kristo, bagamat siya'y Diyos, hindi nanatiling kapantay ng Diyos. Hinubad ang pagka-Diyos at nagsilbi, naglingkod sa atin. Nakakalungkot pong isipin, marami sa ating kapanahunan ngayon, gusto laging bida. Gusto laging nasa itaas. Ayaw magpatalo. Gusto laging panalo. Minsan, kaunting yaman at kapangyarihan lamang, ayaw nang tumapak sa lupa. Pero, si Senyor Santo Niño, si Jesus Nazareno, pinili niyang mababa ang loob. Ikalawang punto, pusong marunong makinig. Si Jesus ay palaging nakikinig sa kanyang ama. Bilang bata, sinunod niya ang lahat ng ipinag-utos ng kanyang magulang. Marunong siyang makinig dahil palagi siyang nananalangin. At kung tayo'y madasalin, tinuturuan tayo nitong makinig ng tama at mabuti. Ikatlo, pusong marunong magtiwala. Si Jesus hindi kailanman naubusan ng pagtitiwala sa kanyang ama. Kahit siya mismo nakaranas ng pagdurusa at pagkapuot ng mundo, hindi ito naging hadlang upang maubusan siya ng tiwala sa ating Diyos. Hindi siya nagtanim ng galit, hindi naghiganti, nagtiwala sa Ama hanggang sa dulo ng kaniyang hininga. Kaya nga, napakalaki at makapangyarihan man ng Diyos, pinili niya na maging maliit at maging kasama natin. Ibang klaseng kumilos ang Diyos. Ibang klaseng magmahal ang Diyos. Mapapamangha na lamang tayo. Kaya nga po, tayo ay magbalik sa liwanag ng Diyos at manahan tayo sa ningning ng kaniyang mabathalang kanlungan. Si Jesus, ang banal na sanggol, ang Santo Niño, ang tunay nating liwanag at pag-asa. Patuloyin natin siya sa pintuan ng ating mga puso upang kasama niya makabalik tayong lahat sa tahanan ng Diyos. Tatandaan natin, hindi tayo mapapabilang sa tahanan ng Diyos kung hindi tayo magkakaroon ng pusong katulad ng isang bata. Pusong marunong magpakumbaba, pusong marunong makinig, at pusong marunong magtiwala. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong
Jesus Nazareno.